Good morning Pilipinas, 5:12 ayon sa Philippine Standard Time at nagbabalik po ang Panahon TV ngayong Sunday morning. At mga kababayan, dahil nga po ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, posibleng sa Biyernes pa po umalis itong si Bagyong Maring. Mahalagang malaman natin ang aasahang lagay ng ating panahon at lang ang lagay ng ating temperatura ngayong araw ng linggo. Halina tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon. Diyan nga po sa Legazpi, mataas ang ating temperatura. Meron po tayong 24 to 33 degrees Celsius. Asahan po natin ang partly cloudy skies. Habang sa Baguio City, as usual, mababa po ang ating temperatura. Meron tayong 16 to 21 degrees Celsius. Asahan po natin ang mga pag-ulan dyan po sa lugar na yan. Punta naman po tayo ng Visayas, sa Iloilo at Bacolod. Mababa po ang aasahan nating temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Magiging maulan naman po ang ating panahon dyan. Habang sa Tacloban, magiging mataas ang ating temperatura. Meron po tayong 25 to 33 degrees Celsius. Asahan natin ang partly cloudy skies. And moving over, dyan po sa Mindanao, sa Metro Davao, mataas po ang temperatura. Meron po tayong 24 to 32 degrees Celsius. Asahan po natin ang partly cloudy skies. Habang sa Zamboanga, makararanas po tayo dyan ng mababang temperatura. Meron tayong 23 to 32 degrees Celsius. Asahan po natin ang fair weather dyan po sa nabanggit na lugar. Ngayon naman, alamin na natin ang weather conditions sa selected areas ng bansa. Unahin po natin sa Cabanatuan, mataas pong temperatura dyan. Meron tayong 26 to 32 degrees Celsius at mababa naman po dyan po yan sa Kalayaan Group of Islands. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Diyan naman po sa Tagbilaran, mataas pong temperatura nga asahan. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. Mababa naman po, diyan po yan sa General Santos City. Meron tayong 23 to 30 degrees Celsius. At ngayon naman mga kababayan, alamin po natin ang iba't ibang klase ng asthma at papaano nga ba ito magagamot. Panoorin po yan sa sigla. Sa sakit na tuberculosis o TB, hindi lang bagang apektado, kundi pati na rin ang central nervous, circulatory at lymphatic systems ng biktima. Ito ay sanhi ng mikrobyong Mycobacterium tuberculosis na karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng laway. Mas madaling magka-TB ang mga taong may mahihinang pangangatawan, ang mga may edad na at ang may mga sakit na AIDS at iba pang respiratory diseases. Malalaman kung ang isang tao ay may TB kung nakararamdam ng mga sumusunod na sintomas ng tumatagal ng 3 linggo o higit pa. Ubo na maaaring may kasamang dugo, lagnat, pananakit ng likod at pagbaba ng timbang. Kapag nakaramdam ng mga ito, magpakonsulta agad sa doktor. Isa sa mga sinusuri nila ay ang plema. Kinakailangan itong i-check ng 3 beses para sa mikrobyo na nakukuha sa TB. Sinusuri rin ang laway. Nagsasagawa rin ng chest x-ray at tuberculin test. Gaya nga ng nabanggit, madali lang itong maipasa. Kaya para hindi mahawa ang mga mahal sa buhay, inumin lagi ang gamot. Takpan ng bibig o kaya ay lumayo sa ibang tao kapag umuubo. Matulog sa ibang silid kung saan mas makakahinga ng maayos. At higit sa lahat, hikayatin silang magpatingin sa doktor upang maagapan agad kung sakaling meron silang TB. Maaaring gumaling ang mga taong may TB kung patuloy ang paggamot nito sa loob ng 6 na buwan. Kapag nasimulan na ang paggagamot, makatutulong din ang pagpapakonsulta sa doktor kada buwan upang malaman ang lagay ng kalusugan. Kapag gumaan ang pakiramdam, hindi ito senyales na magaling na ang biktima. Dapat pa ring ituloy ang paggagamot hanggang tuluyan siyang gumaling. Para maiwasan naman ang sakit na ito at para bumilis ang paggaling ng taong may TB, iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak na ilan sa mga sanhi ng tuberculosis.